Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nag-comment sa post ko or sa video ko. Sabi niya, Miss Jen, paano ba ma-handle yung homesick? So mega love shout out to Shane Amante. So siya yung nag-tanong. So paano ko hinandle yung homesick? Is unang-una, nasanay kasi ako sa Pinas na malayo na ako sa pamilya. Yung kasama ko lang doon sa bahay na tinutuluyan ko sa Manila is yung kuya ko, and then mga kapatid ko, sister-in-law ko, kuya ko, tas dati nandyan yung kapatid ko din. So marami kami dati sa bahay, tas naging tatlo na lang kami. Kapatid ko, ako, tas yung sister-in-law ko. So paano ko hinahandle pagdating dito sa Hong Kong? Para una is motivate pa ako nung unang dating ko dito, tas biglang grabe ang hirap ng trabaho kasi nga maselan sila and maraming kailangan ipalinis, masyadong mabusisi sa mga bagay-bagay, hindi pwede na basta-basta lang. Pero ngayon sanay na ako. So pangalawa is always ko lang tinitignan yung mga video na meron ako, kaya kayo na mga hindi nyo ramdam kung ano yung homesick, kailangan marami kayong video ng mga pamilya nyo na mahal nyo na nasa cellphone nyo para anytime na makaramdam kayo ng homesick, pwede nyong panoorin. Ayan yung ginagawa ko, pinapanood ko yung video ng mama ko. And pangalawa is iniisip ko na nagbabakasyon lang ako dito sa Hong Kong. So kada day off ko, nung bago ako dito, lumalabas talaga ako para ma-explore ko yung Hong Kong. Para kasi mahilig ako sa Pinas mag-travel. Pagdating dito sa Hong Kong, yun yung ginawa ko. Nag-ikot-ikot ako and naghahanap ako ng kaibigan. Pero ingat kayo sa paghahanap ng kaibigan kasi hindi lahat is mapagkakatiwalaan. So next is pangalawa, iniisip ko parate yung paano. Kasi bago pa ako pumunta dito sa Hong Kong, meron akong mga list na kailangan kong bilhin. Nandyan yung sapatos para sa sarili ko, cellphone, ayan, nakalagay dyan. And then, bahay namin, kailangan may ipon ako ng 500,000. Yan yung mga goal ko na nakalagay sa papel. So, yung mga na-achieve ko na, pinangka-crush out ko na yan ng Stabilo or ng dilaw na pen na parang may kulay para alam ko na na-achieve ko na yan. So, next is, ang ginagawa ko is, iniisip ko parate na, day off ko naman na sa sunod na araw. Yun, yung parati kong nilolook forward yung day off ko, binibilang ko. Kasi mas maganahan ka kung ano mo yung sarili mo na, magde-day off na naman ako, ganan. So, yun yung ginagawa ko, binibilang ko yung day off ko. Pinakamalungkot ko na araw is yung araw ng day off ko. Kasi ibig sabihin yan, tapos na yung araw na magpapahinga ako. Panibagong araw na naman uli, kinabukasan na magtatrabaho ako. So, malungkot ako ng Sabado ng gabi. Masaya ako na araw is Friday. Friday ng gabi. Kasi yun yung time na enjoy ako na iniisip ko bukas hindi ko kailangan gumising ng maaga kasi nga holiday, wala akong alarm. Ayan. So, yun yung masaya ako. Tingnan nyo ang haba na ng buhok ko. Pagdating niyan hanggang dito lang yan. Malupit. So, next is mga tips kung paano mawawala yung homesick. Always mong tawagan yung pamilya mo, pero yung iba is yung pamilya nila mismo yung nagbibigay sa kanila ng stress. Katulad sa bago kong naging kakilala sa park, so inaaya niya ako kanina na gumala, pero medyo na-disappoint ako and hindi ko siya sinamahan. Kasi, sabi ko sa kanya, parati kasi siyang nagpo-post sa WhatsApp ng mga gusto ko na lang mamatay, ayoko na, pagod na ako sa buhay, ganyan. So, mahilig siyang maganyan. So, kinonfront ko siya or inano ko siya ba para mawala yung ganyang pag-uugali niya. Kasi nga, kada manifest mo ng ganyan, kada sabi mo na mamatay, nandun na paunti-unti yung buhay mo, nandun na yung katawan mo sa point na gusto mo nang magpakamatay. So, inano ko siya, sinabi ko siya, bakit parati kong nababasa yung mo sa WhatsApp, mga ganyan yung mga mo, nilalagay mo doon na story. Sabi niya, grabe daw kasi yung pinagdaanan niya, yung pamilya niya sa kanya lahat nakaasa. Alam mo ba, 8 years ako sa Middle East, pero ni piso wala akong ipon, nasa kanila lahat, sabi niya ganun. Ano nangyari? Sabi niya, nandun kasi yung anak ko na 3. So, pinapakain ko, ako nagbabayad kuryente, tubig, ganyan, sabi niya. So, asan iba mong kapatid? Walang asahan. May isa nga akong kapatid, tapos na siya sa pag-aaral ng, ewan ko kung high school or college.
pero wala siyang trabaho ngayon. Okay lang sa kanya na wala siyang pera, basta importante makakain siya. And sino yung naghahanap ng pagkain? Ako, yun. Wala nga siyang pera, hindi siya binibigyan ng pera na ano, pero yung pagkain niya lahat-lahat is ako yung gumagastos kasi hindi siya nagtatrabaho, tapos naman na siya sa pag-aaral. Sabi ko, wag ka kaya magpadala ganyan. Sabi niya, hindi pwede, nandun yung 3 kong anak. Kung hindi ko sila papadalhan, magugutom din yung anak ko. Damay-damay na to. Sabi ko, nasan ba asawa mo? Sabi niya, hiwalay na kami 12 years na. Sabi niya ganun. So, naintindihan ko yung stress niya. So, sabi niya sa akin, saan ka bukas? Sabi ko, bahay lang ako. Bakit? Sabi niya, gusto kong magsimba. Sabi niya ganun. So, sabi ko, gusto ko din kasing magsimba. Sabi ko, tara, simba tayo. Central ka ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, sige, simba tayo. Pero bigla niyang binanggit yung bar. Sabi niya, pupunta daw sa bar. Gusto niya daw mag-inom. Gusto niya daw parang, napaisip ako bigla. Ayoko na ng bar. Doon na ako galing. Hindi naman sa ayaw ko na. Pero, hindi ko gagastusin yung pera ko ngayon sa bar. So, natuto na ako. Dati, okay lang. Pero ngayon, nangihinayang ako sa pamasahe papunta doon sa Central para lang mag-bar. And pagdating doon, gagastos ka sa bar. So, inisip ko, why not dito na lang sa may Shamshoy po, kung saan ako. Dito na lang ako mag-ikot-ikot. Nare-relieve naman ako sa paghahalongkat ng kung ano-ano, pagbili ng kung ano-ano. Parang yung nagiging healing ko ngayon, kasi inner child ko yung nahihil ko ngayon yung pagbili-bili ko ng kung anong gusto ko. Kasi sa Pinas, mahilig talaga ako mag-shopping pagka na-stress ako. Pag wala kaming benta sa store, ako yung head, ako yung may stress. Ginagawa ko, magpapaalam muna ako sa cashier ko. Belis muna ako, CR lang ako. Punta ako sa mga shop niyan. Baka may sale yung Zara, baka may sale yung sa mall. So, lahat ng sale sa mall, alam ko yan, napupuntahan ko yan. So, dun, mag-fit ako and bibili ako ng isang damit. Ayan, mahihil na yung yung stress ko. Pagbalik ko niyan sa store, ganahan na uli ako magbenta. So, ganun yung ginagawa ko. So, ngayon, mas okay ako sa inner na ganyan. Yung nagsha-shopping ako, nagbibili ako ng kung anong gusto ko. Parang dun, nakakahanap ako ng Dati, gusto ko din mag-bar, yan, gusto ko magsayaw, ganyan, gusto ko magpapawis. Pero ngayon, wala na ako sa ganong stage. Siguro, kasi magta-30 na ako ngayong magta-30 na ako ngayong August. Parang, na heal na ako. And also, dati, nung may boyfriend ako na controlling, grabe siya, yung parang, hindi niya ako pinapayagan na pumunta sa ganyan, naghahanap siya ng away kapag pupunta ako sa bar. So, the more na inaayawan akong pumunta dyan, the more na nagpupush ako makapunta. Nagnanakaw ako para makapunta dyan. Pero ngayon na pinapabayaan ako ng boyfriend ko, ikaw bahala ka, suportado ko kung saan ka pupunta, ganyan. Ayan. So, the more na ginaganon ako, the more na hindi ako na-challenge ng pumunta. So, ngayon, parang okay na. Nag-start lang yan na hindi ako pumunta January. So, February, March, April, May, June. 5 months na ako hindi pumupunta sa bar. And, naalala ko nung last na punta ko, yung lalaki na kaanuhan ng friend ko doon. So, yun, parang last na na namin. Tapos, sabi ko, try ko kayang makipagsayaw. So, sumayaw ako sa isang lalaki. Pero friend na siya namin matagal na. Kasi yung kaibigan niya, tapos yung kaibigan ko, parang may understanding sila ba. So, sumayaw. And then, pagkatapos nun, parang yun lang yung isang beses na sumayaw ako sa lalaki. Yun lang yung isang beses. And sabi ko, last na to, hindi na ako babalik dito. So, try ko yung feeling na sumayaw sa lalaki. Hindi pala masaya, guys. Hindi ako nasasayahan. Yung ko na hinawakan niya yung baywang ko, lumayo ako kaagad. And then, umuwi ako. So, simula nun, ayoko nang bumalik dun. Baka makita niya ako. Tapos, biglang, sasayaw ba? Manghahawak na. Kasi nakahawak na siya isang beses. Baka mamaya, sige-sige niya. So, hindi na talaga ako bumalik pagkatapos nun. And then, masaya ako ngayon sa buhay ko. So, kayo, kung ano yung makapagpasaya sa inyo, ako, paiba-iba eh. Nung unang dating ko dito sa Hong Kong, hanggang umabot ako ng 1.5 year, more on gala ako. Ini-explore ko yung Hong Kong. Ngayon, parang nasatisfied na ako. Kasi, yung yung mga bucket list na gusto kong puntahan, napuntahan ko na yung Disneyland, yung
Ocean Park, yung Sky 100, Lantaw, Tayo. Ayan, napuntahan ko sila. So parang, hay! Tuwang-tuwa na ako doon lahat. As in, wala nang natira sa mga ano ko, sa mga kailangan kong puntahan. Napuntahan ko lahat. So dahil doon, ano na, masaya na ako. So parang ngayon, hindi ko pa nga napopost yung ibang mga picture ko eh. Dati kasi, kaya bumili din ako ng iPhone kasi gusto kong makakuha ng magandang picture. Pero ngayon parang, ano na, okay na ako. Napuntahan ko na lahat ng gusto kong puntahan. Kaya, parang at peace na ako ngayon. Buti na lang yung amo ko is, hindi rin katulad ng ibang amo na kapag day off mo kailangan lumayas ka ng bahay. Amo ko, parang mas natutuwa pa siya na nandito lang ako sa bahay. So, minsan, nagme-message siya sa akin, mga Sabado, alam niya, day off ko, dito lang sa kwarto, message siya sa akin, Jen, tignan mo nga dyan yung cellphone ng amo mong lalaki kung nandyan sa bahay. Paglabas ko, tapos pagtingin ko ng cellphone, 1:00 na mahigit, mag 2:00 na. Doon pa lang ako magre-reply sa kanya, ay ma'am, nandito yung cellphone, ito, picturean ko. So, alam niya na 2:00, nandito pa ako sa bahay, umaalis ako minsan, 12 at 2:30 na. Lalabas ako kakain sa KFC. Tapos, makikita niya sa CCTV, 5:00, nandito na naman ako sa bahay. Kasi, mas okay sa kanya yun, kaysa sa, alam niya kasi guys, yung mga background ng mga Pinay, tsaka Indo dito sa Hong Kong, yung nagpopokpok ba? Kasi, naranasan ng parents ng amo ko yan sa Indo. So, ayaw niyang mangyari sa akin. Nung una, sinesend niya yung picture ko, na maiksi yung suot ko, na nakaskirt ako, ganyan. Sinisend niya sa matanda. Iniisip siguro nila, gumagawa ako ng milagro kapag day off. So, nung niya, na ganun lang talaga ako manamit, na walang issue sa akin, ganun lang talaga ako. Parang na-at-ease siya na kahit saan man ako pumunta, alam nila na hindi ako tapos sinalungkat niya rin ata yung kwarto ko dito. Wala din siyang makitang pera. Wala talaga akong pera kahit talungkatin niya yung wallet ko. Wala talaga siyang perang makikita. So, yun, parang niya na, hindi to namumukpok. Ayan. So, pero yung Indo doon sa kabila, sinabihan nila nung nakaraan, sinabihan ng matanda, kaya nagalit yung Indo, nagsumbong sa akin. Sabi niya, paglabas niya daw, nakasuot siya ng hanggang tuhod na damit, sinabi daw sa kanya, na huwag kang gagawa ng kadiri na bagay sa labas, sabi ng matanda sa kanya. Sumagot siya ngayon kasi napikon siya, pagsasama ba sa kaibigan, kadiri na gawain na kaagad yung ginagawa, sabing ganun. Tapos napatahimik yung matanda ba, tapos basta pinangaralan niya yung Indo na huwag gagawin yung mga bagay na kalokohan. Hindi ko lang masabi sa Indo na naranasan na kasi nila dati na yung isang Indo nila na katulong is nagpapachorba ba, tas maraming pera pag uwi, kaya nandidiri sila, kaya iniiwasan nila yung ganyang mangyari. So sa akin, hindi na yan, mas gusto ng amo ko na nasa bahay lang ako, alam niya na lumalabas lang ako, kakain, tas babalik ako kaagad. So okay sa amo ko, at least alam niya sa sarili niya na hindi ako gumagawa ng kalokohan or ako ba, tahimik lang ako dito sa bahay. Basta mas okay sa kanya yun na nasa bahay lang ako guys, mas gusto niya yan. Walang issue sa kanya yan. Kasi dati maaga ako umaalis, tapos pero ngayon nagbago na ako. Tapos pag sinabi ko talagang aalis ako, maliligo sa dagat, kasi nung nakaraan gusto niyang alagaan ko yung bata, day off ko. Sabi ko hindi pwede kasi nga maliligo ako sa dagat. Pag uwi ko talaga, tinanong niya ako, kamusta, nagdagat ka ba talaga? Pinakita ko sa kanya yung sunog ko na balat. Kita niya talaga, pulang-pula talaga ako as in. Yung sunog talaga dito, nagmarka talaga. Tapos yung ito, nagputi dito. Tapos biglang marka ng sunog. Pinakita ko sa kanya yung yung balat ko. So naniniwala na siya na hindi talaga ako gumagawa ng kalokohan. So, yung nagpapaano lang sa akin na homesick ko dito, pag may sakit yung pamilya ko, pag may sakit yung magulang ko, doon ako nai-stress na gusto kong umuwi, gusto ko silang alagaan. Pero pag healthy sila, hindi ako nai-stress kasi mahilig ako magpa-sound. Nagda-download ako ng mga Christian song, mahilig akong makinig ng mga horror movie, mahilig akong manood ng mga interview ni Tony Gonzaga, ni Ivana Alawi. Yan yung mga pinapanood ko, Family Feud. Yan, kaya hindi ako na-stress guys kasi more on cellphone ako. Tapos basta, lang ako, engage lang ako sa social media. Pero yung mga negative dyan about sa politics, hindi ako nakikisaw-saw na. Dati mahilig ako makisaw-saw kasi maka-Duterte ako. Pero ngayon hindi na. Simula nung BBM kasi ako dati, BBM Duterte. Tapos biglang naging ganito yung Pilipinas. Parang useless yung pinaglalaban ko dati. Nakikipag-away pa ako sa politika. Tapos biglang
parang biglang na-down ako ngayon. Kaya hindi na ako sumasali sa politika. Pero, support ko pa rin si Duterte. And nung nag-post ako dyan ng Duterte, may isang, maka-Duterte ka pala talaga. Maka-Duterte ka talaga. Sabi niya ganun. Kapal ng mukha nung gagang yun, nag-comment dyan, visit ka. Sabi niya sa akin, sumusuporta ka sa masama, di masama ka din. Gago talaga. Ay, ko lang, nagsayaw lang ako nung, Duterte, nung nakulong si Duterte, tapos biglang sinabi na, ang sumusumorta sa masama, masama din. Sabing ganun sa akin, gago talaga, magkaiba lang tayo ng pananaw sa buhay, pero yung respeto, nandun pa din. Hindi ko inaano yung, nyo dyan, yung politics nyo, hayaan nyo lang ako, kasi Duterte ako, wala naman akong inaaway, nilalaban, gusto ko lang na, Duterte ako, I stand for him. And then, sinabihan ako ng ganun, na mamamatay tao yung sinusuportahan mo, masama ka din. Sabing ganun sa akin, gago. Ayan. Tapos, yan yung mga ano ko sa homesick. Tapos, basta, always ako nagpe-pray, umaga, tsaka pagising ko sa umaga, tapos sa gabi. Yun. So, thank you for watching, guys, and I love you all. Bye-bye.